shit man, baka peak ko na to. Hindi ko na alam kung kukunin pa ako in the future. Hindi ko alam kung hindi mo ganito. So, lahat ng events na ginagawa ko, I always treat them as my last. Basically, yung hormones mo kapag nervous ka, tsaka at the same time dun sa excited. Same yun eh. So, lagi ko na lang iniisip na, hindi ako takot, hindi ako nervous. Ano lang ako, excited lang ako kasi gusto ko mapaganda yung show eh. Bakit kami magtitiwala sa isang hate comment na anime yung profile picture? Yeah. Wag mong iisipin na ikaw yung best. The time na inisip mo na ikaw na yung best, yun na yung start ng downfall mo. Kasi pag best ka na, wala ka ng improvement. Dati nagkakas kami sa bahay, naka-boxer shorts ako. Oo, naka-20 na boxers. Tapos ako naka-SpongeBob, yun lang yun. Tapos yung bayad lang sa amin dito. Ito. Tapos hindi mo tayo naaamoy. Wala na ring ligo. Wala na ring ligo-ligo. Mas madali yun eh. Hi everyone, welcome to Art Behind the Scene. This is the podcast where we deep dive into the art and business of creativity. I'm your host, Chad, and today we are joined by not just one, but two people who I really look up to in the esports industry. They started their esports journey over a decade ago, and since then, they've become one of the most beloved duos. Vil and Tay, welcome to the show! Hello po. Grabe, ang hirap hindi maging makulit. Oo eh. Habang nagsasalita si Chad. Yun nga eh. Ako pala si Vil. Ako nga pala si Terror. At kami ang The Mods. Did you see that? Nag-intro. Pinagkakala niyo yun? Hindi. Ano na lang, nasanay na lang kami. Yeah. Dati hindi pa yun magkatugma. Iba-iba kami ng sinasabi. Oo. Kailangan kami magkasama eh. More than a decade. 12 years, Bessie. Hindi ba natin makikilala yung isa't isa? Chad, nagsasawa na ako. Oo. Ikaw na to. For the people who doesn't know you yet, no, because there are also people who's not in the esports industry. Can you please introduce yourself? Pinanganak ako sa... Pwede ba yun? Ganun bang backstory o medyo... Matagal yun eh. Matagal ba yun? Masyado matagal. Sige, sorry. Name is Vil. Host, shoutcaster. For like more than a decade already as well. Tapos yun, maingay po ang tao. Energetic. Ikaw? Hindi kasi kita kalala eh. Sino ka? Ang reply ko dyan ay parenthesis 2. Same lang. Same lang. Hello, my name is Terror, host and shoutcaster as well for almost the same time as Vil here. And ayun, resident enjoyer lang, maglaro ng games as well. Same. At ano pa ba? Yun lang naman ang pinagkakaabalahan namin. Oo. Mahilig ako sa manghang, siya hindi. Oo. Mahilig ako sa kape, siya hindi. Na sobrang pait. Na sobrang pait. Sorry, erase. Curious lang ako, like, paano nagsimula? Sige. Yung tandem. Kwento mo muna yung sa'yo, tas bago ko pumasok sa scene. Kasi ganito kasi yan. Started in esports way back 2010. As a guy na nag-upload lang ng mga replays sa Mineski.net website. Tapos noon, naging marshal pa yung tawag. Then ngayon, tournament, hindi naman, league operations na. Which is sino man nagpapatakbo ng mga tournaments. There's this time na ako yung league ops, ako yung sa broadcast side, then ako yung caster din. Kumbaga yung tatlong yun, ako lang yung gumagawa. Then biglang meron daw akong makakasama. At siya yun. 2011, 2012 to. Sa isang FPS game. Assault Fire pa to, diba? Assault Fire. Yun yung pinaka-first. Actually, yung picture na sa'yo, diba? Dota 2 pa yung kinas natin nun, Dota 2. Kasi ang story naman nung sa akin is before talaga ako pumasok into esports, naglalaro talaga ako like competitively, Crossfire yung game. And then nasa female scene, female league ako basically. And then may friend kasi ako na talagang pumupunta ng gaming events. Nagmo-mod kasi siya ng PC eh. Like yung pang-display talaga, kunwari, ng mga brands. Nung time na yon, niyaya niya ako. So kailangan ko pa magpaalam sa mama ko kasi, hello, parang 13, 14 years old lang ako noon eh. Atabs. Ang gaming event pa nito, Pinoy Gaming Festival, PGF. 2012 yun actually.
2012 siyang PGF. Tapos World Trade Center to. Oo, tapos nagkakaroon yun ng Summer Assembly. Yep. Di ba? Yun naman yung mga nasa SM North, mall, ganyan. Pero naalala ko talaga nung time na yun, nagpaalam pa ako sa nanay ko. Parang ayaw niya pa akong payagan. Kasi obviously, may 13-year-old kang bata na gustong pumunta sa MOA, taga-Cainta ako. MOA, tapos kasama niya mga friends niya lang, di ba? Parang hindi mo alam kung ano mangyari. Pero thankfully, pinayagan niya ako kasi nakita niya talaga na parang pag pumupunta akong events, alam mo yung mga typical dati yung baller. Yung lahat ng giveaway. So basically, yun lang ako dati. Event goer talaga. Tapos sumasali sa tournaments. And then, may booth yung Mineski. This one... Ang haba ng kwento mo eh. Oh. Ako yun lang. Yun na yun eh. No? Nag-start ka ng League Ops. Kasi yung sa akin talagang parang bata ka pa, nakamix siya sa school and everything else. Di ba? May booth yung Mineski. Tapos naghahanap sila ng casters. Sige, applyan ko na to. Like, wala na mawawala sa akin. Like, nag-sign up lang ako. And nung time na yun, ang Mineski, sobrang Dota nila, di ba? Dota, So lahat ng mga nandun, nagtatrabaho doon, like, puro Dota talaga. Tapos yun na yung time na kinukwento ni Vil na may Assault Fire na pumasok. Right. So kailangan nila ng FPS caster. FPS talaga yung laro ko that time. Pero, to be honest, nung pumasok ako sa Mineski, uso pa kasi dati sa esports yung mga, like, patweetams ka lang. Alam mo yan? Ay, maganda to. Parang pwede to sa stage, mga ganyan. Alam mo yan? Sige, pasok ka na. Pero after a while, parang doon na yung pumapasok din yung kailangan mo i-prove yung sarili mo. Tapos babae ka pa. Tapos nandito ka pa sa esports world, sa gaming world. So nagkas ako ng Dota 2. Dami pa ng fans. Dami ko pinagdaanan. Dami na pinagdaanan. Ako yun lang eh. FPS girl ako, so nagkas ako Dota 2 tsaka LOL. Tama. Tapos doon palang pumasok yung parang nagkaroon ng gig yung Assault Fire. Doon na kami talaga nilagay. Parang trial lang yon kumbaga sa akin nung time na yon na parang sige nga, try mo nga cast. Dati naman, di ba wala namang tinatawag talaga na caster na talagang ikaw, trabaho mo talaga mag-cast. Walang ganun. Kasi if ever ikaw ang League Ops o yung Marshall, ikaw na lahat. Ikaw na lahat. Literal na ikaw lahat. Ikaw rin ang mag-e-edit sa sa website ng mga scores. Ikaw lahat. Sa Mineski.net, di ba? Nag-e-edit ka Tapos ang bayad sa'yo, 500, ganun. May bayad? Hindi, nung apat na yung ginawa ko. Anong apat na? Sige. Buti sa'yo, apat na. Hindi ginawa 500. Ano to, men? Ang saya naman. Pero hindi ko siya ginawa na for the money. Yeah. Ginawa ko siya kasi gusto ko yung ginagawa ko. Kasi ang dami ko na-meet na bagong tao. Kasi nga only child din ako eh. Wala rin siyang kapatid eh. So, ayun. Only child ka, di ba? Oo. Same. Okay guys, so sa mga hindi lang din nakakaalam, no? Like, ano ba yung ginagawa ng isang caster? Ginagawa ng isang caster, syempre, they narrate yung mga bagay na nangyayari sa game. Like, if ever you can actually analyze it as well, kung ano ba yung mga pwede nilang gawing next, kung ano yung mga pwede nga nilang gawin na better options in order for that play na talagang mag-work. Usually yun. Kung ano yung ginagawa sa NBA, sa boxing, yun, ganun. Basically, at the same time, ina-amplify mo lang yung emotion na supposedly nararamdaman mo na as a watcher. So, adding into that, parang meron kang tao na sumisigaw para sa'yo. Parang ganun. And then at the same time, ang dami kasing level nung casting. Like, marami na, ngayon like sa panahon talaga ngayon, meron na talaga siyang segregation na may analyst, meron talagang play-by-play and everything else. Pero dati talaga ang uso is hybrid. Like, kung ano lang, yun na yun. Ngayon kasi may separations ng mga analysis and everything. Basta pag nakasigaw ka, okay na yun. Oo, dati, ganun. Lahat hype lang, lahat pataas lang na ganun. If ever nag-analyze ka, ayaw sa'yo ng tao. Yung kasi yung parang kinalakayan ng Pinoy casting eh. Ang Pinoy casting kasi all hype, all play-by-play, walang analyzation, walang kahit ano, play-by-play lang, basta masaya. Yun na yun. And if ever may Pinoy team, suportahan mo. Yun. Pero ngayon nga, mas naging professional na. Isipin mo, may mga panel host na tayo. Like what you've said, meron tayo mga play-by-play, may caller, may analyst, may can do everything. Marami na. And ang maganda sa amin, lahat na touch. Lahat na touch namin. Kasi nga, sa tagal nga namin eh. Especially doon sa pagiging sobrang bias. Feeling ko doon talaga tayo pumatok. Oo nga. Sa pagiging bias, totoo. Pero yun nga, ang dami niyang level and different kinds na I think pinagdaanan namin lahat. Kasi at the end of the day,
trial and error lahat nung sa amin eh. Kasi wala kaming basis at all. Ang basis natin, sina Londuno. Yun kasi yung upper generation namin. Pero other than that, wala na. So kung magkamali ka, yun na yun. Learn from your mistake, hindi gumagana sa tao, pass, next tayo. Ganon. Parang ganon yung trip namin. Kasi nung nag-start tayo, kunwari nung Valorant, nung VCT. Sobrang professional natin nun eh. Oo. Tas talagang hanapan ng role yun para sa amin. Na ako, hindi ko alam kung nakwento ko sa'yo ito, hindi mo pa ata alam eh. During that time, pansin ko kasi talaga, si Vil, play-by-play talaga yung strength niya. So, for me, ang role ko is masuportahan yung play-by-play na yon nang hindi mag-overextend. So, kung mapapansin mo, nung dati, mga simula ng VCT, analysis yung forte ko. Sobra. Like, pag tumigil na si Vil, magiging seryoso bigla lahat na parang may konting analysis and then everything else. Ganon yung pasok ko. Struggle din eh. Struggle din lalo na, kasi nga wala tayong pinagbabasehan talaga na solid foundation for this casting. We made our own. And gumawa na lang kami ng mga sarili naming persona for that. And thankfully, pumatok sa mga tao. Kasi nga, syempre, mga 2020 plus, I mean, may MPL na nun, may ganyan. Lahat sila dun seryoso eh. Yung Dota, andyan, yes. Pero wala talagang, kumbaga walang gago sa casting eh. Lalo na pag FPS eh. Walang ganon, man. So, yun yung ginawa naming persona nga namin sa isang official Riot event. Tapang. Sa official Riot, ang tapang, di ba? Isipin mo, official Riot event, ganun kami mag-cast. Literal na, alam mo yung, like, hindi papasa sa kahit saan, pero sobrang minahal kami ng tao for that. And at the same time, nag-e-enjoy din kami sa ginagawa namin. So, yun yung ginawa namin persona. Doon nga sa Valorant. And it's a good thing, yun nga. Nag-host din tayo, we know how to drive the people while we're casting. Kasi syempre, if ever you are a caster, ang focus mo is yung game eh. Yung game. Pero kami, ang focus namin dalawa. Marami. Focus namin yung players, yung game, at saka yung viewers mo. Kasi nga syempre, sa lahat ng jobs na ginagawa natin, on top pa rin talaga entertainment. Yeah. Yun talaga yung goal eh, no? Yeah. Is to make it entertaining. Yeah. Kasi pag na-entertain yung audience, in short, nag-e-enjoy na rin kami nun eh. Yeah. As in, enjoy na kami nun. Ibig sabihin, kasi kulit na yun eh, yung lalabas doon eh. There's this mga rounds na kunwari, if ever na we're casting Valorant, siguro 2 to 3 rounds, wala kami ginagawa kundi tumatawa lang. Legit. Sa official Riot event. Official Riot broadcast na pinapalabas sa official Valorant page ng Pilipinas at kung isa-iba pa, yun lang, isipin mo, caster mo tatlong rounds, tumatawa ka lang. Pero yung comment section, ganoon din, tumatawa rin sila. Tumatawa rin sila. May basher, isa. Kunyari, viewer namin, 1,000. May isang basher, 999 nang-aaway dun sa basher na yun. Legit, pinagtatanggol nga talaga nung community mismo. Pero feeling ko kasi, kaya rin siya naging ganon. Kasi may English broadcast din kami. Like, mga Filipino casters namin, may English broadcast din. Andun kasi yung na-mention nga ni Vil, di ba? Yung kung gusto mo na mas seryoso, dun mo makikita talaga. Yung dive in, yung in-depth, ika nga. Pero pag pumunta ka sa Tagalog, andito yung saya. Parang ganon yung dating, kumbaga. Yun yung parang nahanap or na-tweak namin na, nga no, ito yung gumagana. Di yun yan. Ito na yun. Yun nga, tinanong ko yung mga, yung tournament operations, okay lang po ba na ganito po yung ginagawa namin? Nagtanong talaga ako. At ang sabi nila, okay lang yan. We made Tagalog broadcast just for that. Oo nga, totoo. Natin yun. Totoo. Kailan yan? Anong year yan nag-start? 2021. Yeah. Crazy. Pero yung beforehand nun, yung kumbaga yung backstory, ika nga, doon lang kami una nagkasama sa Assault Fire. Tapos mga FPS games na unti-unting merong gig yung Mineski, doon kami papasok kasi alam nila kami talaga yung naglalaro ng FPS nung mga time na yon. Pero super hiwalay. Like may mga events kami, kanya-kanya kaming gig, pero wala kaming pakialam. Like, wala kaming pakialaman sa isa't isa nun. May gig ka, okay. May gig ako, okay. Magkasama tayo dito. Uy, nice to see you. Ganun. Yun lang. Kasi may mga ibang tournament, kumbaga mga tournament na operators kasi, if ever super big event,
kami yung pinagsasama din talaga. And masaya kami kasi nga magkakakilala na kami beforehand. Yeah. And nung nagkasama kami ng 2021 sa Valorant, sobrang hindi na yun bago para sa amin. Kumbaga, ginawa na natin to dati, ibabalik lang natin kung ano yung ginawa natin and we can make it better. Kasi syempre, sobrang laking client ng Valorant eh. And halos, syempre... Ay, ayun, kinabahan ako dun. Saan? Yung mga una. Oo, first day ng VCT sa Valorant, kaba. Kasi hindi pa namin alam kung ano yung gagawin namin dun eh. Lagi pa pinapagalitan. Ako, kapal nga naman. Anong panggalitan sa'yo? Kasi English ako na English. Wow! Diba? Wow! English caster! Kasi nagsimula akong Valorant as an English caster back then. And sinasabihin ako, Vil, Tagalog, oh, blah. So, okay. Sorry. Pero, kami yung magkasama nun. So, kumbaga, actually, hindi pa Valorant din eh. Ano ba yan? Nagpa-PUBG din tayo and a lot of games din eh. Nagpa-PUBG. Basta barilan. Basta, andun kami. Ito yung literal na isang bangbang. Ikaw nga, nasa Mobile Legends bangbang din eh. Diba? At one point. Tama. Season 1. Diba? Curious lang ako, para sa inyo, ano yung difference ng hosting versus sa casting? Uy, naantay niya ka sumagot. Alam ko yung mga lingon niya ganun, tapos yung titig niya, ikaw na to, best. Kasi ito yung tanong mo sa nagka-drive ako eh. Nagka-drive ako, ito yung narinig ko. Hindi, meron, actually, naisip ko na yan 2 days ago. 2 days? Kasi alam naman yung boss natin, binibriefing tayo. Okay. Hindi, I think, na-realize ko ang biggest difference is, as a caster, binibigay na kasi yung moment sa'yo. Kailangan mo lang i-amplify. As a host, ikaw yung gumagawa ng moment. Ikaw yung kailangan mo mag-isip kung ano yung kailangan mong palabasin, ano yung ilalabas and basically iko-control mo. Yeah. Pero sa casting kasi hindi mo na makokontrol yung laro eh. 'Di ba? Parang yung moment binibigay na lang sa'yo. Pero kailangan ikaw yung mag-compose ng storytelling mo kung paano. Both are storytellers, but I would say pretty much different. Kasi as a host, tayo bumubuo ng mga segments, for example. Mas nakaka-pressure pag-host. Why? Kasi ikaw yung face ng show. If ever meron ka sinabing mali, hindi mo na mababalik yan. I mean, sa casting, kaya mo pang bawiin eh. Pero sa pag-host, hindi na eh. Masyado mabilis yung pangyayari. Sorry, nasabi ko to. Ganon. So, sa pag-host, yun nga, mas nakaka-pressure lang siya kasi, number 1, kailangan make your audience na talaga nakafocus sa'yo. Kasi syempre, yung mga viewers, nakafocus sila pag casting sa game. Oo, nanonood eh. Nakikinig ka lang nila, pero nakafocus sila. If ever napatay na to, yun na yun eh. Pero, yun yung isang, kumbaga, hindi naman struggle, pero yun yung mga kailangan din sa pag-host na talagang, whenever that you're on stage, kailangan tutok yung tao sa'yo. Kahit anong gawin mo, basta dapat tutok sa'yo. Siguro, nakuha natin yun, kasi pareho tayong powerful, yung the way we speak, the way we deliver stuff. At saka, ito rin na mahirap eh. Di ba pag parehong powerful, baka magsapawan? Pero kami hindi namin nararamdaman nagsasapawan kami. Nararamdaman mo nagsasapawan tayo? Hindi. Ayun. Kasi nga, sa sobrang tagal na namin magkakakilala, alam ko kung kailan ako papasok, alam niya kung kailan ako papasok. Pag ako wala ako sa stage, ibig sabihin nun, may ginagawa ako. Oo, sasaluhin ko na. Para sa stage din. Para sa vice segment. versa. Saluhan lang. Pero kung isipin mo, Chad, ang laking difference nun sa hosting kasi, andun yung body language mo. Andun pwede kang mag-explore ng movements mo, nang mag-take ka ng space. Pero sa casting, boses mo lang puhunan mo. Paano mo ilalabas yung emosyon na yon na feeling nila na ginagalaw mo rin yung kamay mo, kahit hindi naman talaga. Kumbaga 50% yung bayad nun eh. Kasi bayad sa'yo, ito lang eh. Oo, half lang eh. Dati nagkakas kami sa bahay, naka-boxer shorts ako. Naka-20 na boxers. Tapos ako naka-SpongeBob, yun lang yun. Tapos yung bayad lang sa amin dito. Tapos hindi naman tayo naaamoy. Wala na ring ligo. Wala na ring ligo-ligo. Mas madali yun eh. Kumbaga si host is, kailangan nakaka-capture mo yung attention ng mga tao. Yeah, and dapat kabisado mo rin yung program flow. Kasi kung hindi, GG ka. Yun. At alam mo yung sinasabi mo. Kahit hindi mo nilalaro yung game, as long as alam mo yung sinasabi mo, yun na yun. Kasi as a host kasi, marami kami mga games na talagang hinost, na talagang we really don't play that much comparing to Valorant. Right. Kunyari. Casual lang. Ganun. Casual lang. Na tipong twice a month. Mga tipong ganun. Pero kung alam mo yung program flow, kung alam mo yung ginagawa mo, kung alam mo yung basta esports, right, madali na lang yun para sa'yo. What I'm really getting from this topics that we were talking about is how genuine, authentic you guys are.
Ito. Kung ano kami sa casting, ganun kami sa totoong buhay. Oo nga. Meron nga lumalapit. Hala, ganun din pala kayo. Like, akala ko yung kulit nyo sa casting lang. Hindi makulit talaga kami. IRL, makulit talaga kami. Kung ano kami in real life. Ganun lang. Vibes kasi namin, Kuya Ate. Resident Kuya Ate. Ate Tay, Kuya Bill. Yeah. Yan. Ganun yung parang clip Curious namin. lang ako, like, kasi bihira yung ganyan, yung outlook sa buhay. Positive, ang... Woo! Woo! Saan nanggagaling yun? Sa inyo guys? Alam mo ba, ang nickname ko nung bata ako? Kulit. Okay. Bakit? Yun din yung email niya. Ginagawa mo? Legit, makulit talaga ako. Yung email mo? Wag mo nung... Sabihin mo na! Wag mo nung... Sabihin mo na. Robbie_Kulit13. Hindi, pero yun talaga nickname ko kasi sinasabi talaga sa akin parang katumbas ako ng 10 bata nung bata pa ako. So, hindi ko na siya nakuha ngayon kahit pa paano. Pero, ako kasi like happy-go-lucky type of person lang din ako eh. Yeah. Actually, ang dami kong pinagdaanan na malalaking problema. Pero kasi, at the end of the day, ang nakokontrol mo is yung emotions mo, ano sinasabi mo, ano yung nararamdaman mo. Hindi mo naman makokontrol yung ibang mga bagay na nakapalibot na sa'yo eh. So kung positive thinker ka talaga, magre-reflect na lang din siya palabas. Meron kaming motto. Ito lang, madali lang yung motto natin, bes. Ang problema, magiging problema lang yan pag... Pinoproblema mo. Yun lang yun, men. Yun yung motto namin na bakit mo poproblemahin yung isang bagay na wala akong control. Yun lang yan, men. I mean, kumbaga, kung ano mangyari, it is what it is. Kaya mo ayusin. Sige, kung hindi na, edi wag na. Ang dami ng problema sa buong mundo. Ang dami na naming problema together, solo, ganyan. Wala ka na nang gagawin kung hindi maging masaya. At doon talaga kilala yung mga Pinoy. Oo nga, pagiging masaya. Pagiging masaya, men. I mean, yun na yun. Kaya if ever may problema kayo, huwag nyo nang problemahin para hindi maging problema. Yeah. Tama? Wise words. Wise words. Wise words yun. Wise words. Wise words. Magbabago buhay na dyan, guys, promise. Tawanan na lang ang problema. Totoo yun. Yun lang yun. Tsaka masaya rin na may, syempre, kung ikaw papasok ka rin sa work, di ba? Like yung positive vibes. Ika nga na parang di pa nagsisimula yung araw mo, pero nag-good morning na si Phil sa'yo. Yung Good mukhang morning! yan. Di ba? Hindi ka ba matutuwa? Medyo disturbing ba? Good morning, baby ko. Yan, di ba? Dapat good vibes lang. GV. Kasi kung BV, bad vibes yun. OMSIM. GV lang. Siguro doon lumalabas yung pagiging makulit. At saka, alam mo nung bata ako. Kid pa ako nun nung bata ako eh. Bata. Maliit ka pa na. Maliit pa ako. Kumbaga, dati nung bata ako, ang nickname ko, Tiny. Tiny? Oo. Bakit? Hindi. Bakit Tiny nickname mo, Bes? Anong lang? O sige, nung bata ako, kailan naging malaki? O sige, paano, Bes? Paano? Tinatanong ko nga kung bakit Tiny. Hindi kasi ako yung pinakabata kasi sa lahat na magpipinsan. Buti nilinaw mo sa podcast. Thank you. Guys, bata pa ako noon. Tiny, come on. So yun, lagi sinasabi sa akin ng mga magulang ko, ng mga nag-ano sa akin sa bahay, dadalhin daw nila ako sa Boys Town. Kasi sobrang kulit ko rin talaga. Kasi syempre only child lang ako eh. Right. Tapos ako pa yung taong hindi ako pinapalabas ng bahay kasi madudumihan ako. Wow! Nakakaasar, men! Hindi nga ako nakapaglaro sa buhangin eh, sa mga graba. Oo! Nakapaglaro ka ba doon? Oo, nagjo-jolens pa ako doon. May pectus-pectus pang gano'n. No? Paano yung pectus? Ganun nga. Grabe yun, may ganun. Oo, may bilyar ganun. nun ah. Oo. Grabe si Efren Bata, men. Sim, At saka kinabahan yun, siya. di ba? Ayan na. Nagsisimula na tayo. So yun, and if ever nakakalaro ko ng mga bata, kumbaga, ang ingay ko. Sobrang ingay ko. Siyempre, ang sayo-sayo ko nun, di ba? At saka buti lang talaga, Bessie, ito yung maganda. Kasi meron mga only child na talaga naghahanap ng affection, ng mga ganon, na alam mo talagang tahimik lang. Pero kami, baliktad kami. Kayo ba, question ko yun? Struggle? Ano ba yung mga struggles ng isang caster host? Na nasa As a esports talent, industry? As a talent, basically. Honestly kasi, sa sobrang daming, sa akin para sa akin, sa sobrang daming positive side, hindi ko masyado na-feel yung struggle. Parang, bakit ako magre-reklamo? Nag-e-enjoy ako sa trabaho ko. Ano pang ire-reklamo ko sa buhay kung maganda sahod ko? Yeah. Parang, saan pa ako titingin ng problema? Alam mo, maliliit na bagay, okay lang. Kasi,
hello, ba't ko isipin magsa-struggle ako dyan? Tatawid ko na lang kung ano yung kaya kong nakokontrol. Then, yun na yun. Masyado maraming positive for me para lang magsabi or to pinpoint really a struggle, I would say. Pero yung syempre, damit. yung damit. Kung ano yung susuotin mo, lalo na pag-host ka. Oo, paulit-ulit. Struggle yun. Pero yun I mean, syempre, if ever na host ka, if ever you're out there na pinapanood ng tao, struggle mo, kung paano mo ipepresent yung sarili mo sa kanila na, uy, bago to Villa, bago to ganyan And in terms of siguro, emotional struggle for us, ever since 2021, at the end ng VCT season, lagi naming iniisip na, bes, baka huli na to. Baka huli na tong VCT na to. Tara, anuhin na natin to. Kumbaga, ilabas na natin yung full potential, i-maximize na natin lahat kung ano meron tayo. And every year, tinatake namin to as last na. Pero nagkakaroon hanggang ngayon na ito na pala talaga yung last. And yun isa siguro yung pinaka-struggle namin kung paano na yung gagawin natin kung walang VCT. What's next for Sino us? tayo pag walang Valorant? Ganyan. Ano na mangyayari sa atin? I think mga struggle talaga yung talagang yung mga 5 years ka pa lang sa esports. Kasi freelance kami parehas eh. Ako, I was never signed to any company at all. Kahit sa Mineski, hindi ako signed talent at I'm signed 6 months pero umalis din ako. Oo, ganun. Kasi Like, kaya ko kaya ko ng freelance Pero kasi yun talaga yung struggle ng pagiging freelancer, di ba? Like, you have to self-market yourself a lot. Doon na pumapasok yung mga ginagawa namin sa VCT. Ito, may sarili siyang editor, nagbabayad siya ng sarili niyang editor para lang makat yung mga snippets na yun. Kasi self-marketing na yun eh. Actually, ang nagturo pa nga sa akin ng isa pa niyan, si Eruption nung nakasama ko siya. Kasi pag meron akong nakakasama or dati nung hindi pa kami the mods talaga, lalo na pag higher tier sa tingin ko, like ganon, tatanong talaga ako like, ano yung ginagawa mo? Parang ganito, kung ano yung tinatanong mo, ano yung business side, ika nga. Kasi at the end of the day, kahit nag-enjoy ka sa harap ng tao, behind it, ito yung bumubuhay sa'yo, diba? So, sabi niya talaga, kailangan mo mag-post talaga eh. Kasi private akong tao. Like, as much as possible, ayoko na ilabas sa social media lahat ng ginagawa ko. Parang ganon. And si Eruption, wala eh. Kailangan mo talagang gawin. Kasi, yan yung self-marketing mo. Hindi ka makikita ng tao unless ilalabas mo sarili mo. As a freelance, no? Like, yun talaga yung nagiging struggle ng lahat eh. Na, ano yung susunod? Susunod na project. And if you don't have something or if you don't have clients na comes back to you, magiging mahirap din. Yun yung next problem namin kasi alam na namin walang VCT. What's next for us then? If ever, buti na lang talaga nag-host kami. Actually. Kasi wala kaming casting ngayon. Kailan huling cast natin nung July? Tagal noon, men. Pero, buti na lang, August onwards, grabe. Puro hosting events. Puro hosting kami every weekend. 2 days, 3 days, jam-pack talaga na puro events talaga nang walang tigil. And siguro yun yung isang strength din natin eh, no? Makapal kasi mukha namin. Makapal na mukha namin in a way na nakakatuwa naman, hindi naman yung nakakainis. Oo. I think it really goes back sa confidence level mo sa sarili mo. Kasi parang yung kwento kanina ni Vil na kapag ikaw nag-host ka, nasa stage ka, alam ng tao kung hindi ka komportable. Alam ng tao kung hindi mo alam yung sinasabi mo. Masyado nung, alam mo yun, sa social media ngayon kasi, di ba, you have basically a lot of people making content already, acting in front of a camera. So, being a host, professional. Dapat in a way na talagang, alam mo yun, makikita nila na yung confidence na yun, ooze out of you, literal. Kasi doon mo makukuha yung kapal ng mukha eh. Pipicture yung Gcash sa kainan. Kasama pa siya doon sa picture, sa resibo. Nasa airport kami. Nagbayad ako Gcash ng Cash G. Tapos, sir, picturean ko lang po. Dito yung resibo, nakaganon ako. Sige po. Nakaganon lang. Pero gagawin niya lang yan kapag kasama niya ako. Yun pa, actually. Nakadepende yung energy ko, nakadepende rin syempre sa kasama rin. Kasi if ever yung energy ko same dun sa energy namin tas iba yung kasama ko, matatabunan ko yun. Alam niya kasing sasabayan ko yung trip niya. Yun. At
And mangyayari lang yun kung talagang kilala mo yung kasama mo. Right. Yun lang yun. Sobrang familiar na ako sa kanya. Tinitreat ko siya as kapatid ko na talaga. So, alam ko kung kailan ako didiretso at alam ko kung kailan ako titigil. Kabisado ko na, kahit nakapikit ako. Wow. Oh, legit. And ang ganda doon kasi somehow you got each other's backs. Kapag nasa live event kayo, which is, curious lang ako, paano nyo ina-handle yun? Like, when it comes to live events, like, may live audience. Yeah. Civil. Lalo na pag may mga technical. Ay, oo. Ayan. Actually, favorite ka namin yun. May tech difficulties. Kasi ngayon, alam mo, Chad, dati, diyan kami talagang nilagay ng nilagay. Stretch. Kung stretch, hindi uso sa events dati na magbe-break ka. Walang ganun. Dapat mayroong nagsasalita doon para hindi aalis yung mga tao mo. Kasi kung umalis yan, bakit pa kayo nag-event? Wala namang ROI doon sa mismong gusto makuha basically nung mga nagpa-event, di ba? Exactly. So, lalapagan nila ng host yan. Diyan na biglang, doon ka talaga matututo. Kumbaga, trial by fire nga, di ba? Mahahasa mo lang na mahahasa yan kung mapapractice mo na mapapractice. So, ang dami natin, doon yung mga times na marami kaming naisip na kung ano-ano. Like, ano-anong games ba yung gumagana sa ganitong setting. Pag community-wise, gumagana ang Hep Hep Hooray, for example. Na usually makikita mo sa amin kapag kailangan talaga namin ng mahabang stretch. Kasi ilang tao yun, 15 na tao, isa-isa. I-interviewin mo pa yun. Ikaw na yung gagawa ng paraan. Parang, kailangan ko mag-stretch ng matagal interviewin mo isa-isa. Dapat alam mo yung production, dapat nakikipag-usap ka talaga sila. Ilang cameras ba ang meron tayo? Meron ba tayong roaming camera? Meron ba tayong floor director? Meron ba? Wala. Sige, tayo na. Ganun kami. Like, kumbaga, meron kasing mga tao na, like, kung ito yung program sa'yo, yan na yun. Pero ang ginagawa namin dito, as long as kaya namin palitan, gagawin namin. And ang maganda nga nun, yung mga floor directors, yung mga director doon, hinahayaan na nila kami. Actually, yung mga scripts na hawak namin, ito there are people na kausap namin on this event, Vilte, kayo naman host dito, di ba? Di na ako gagawa ng script, kaya na yan. Copy-paste ko na lang yung day one. Gagawa lang ako ng script kasi syempre meron akong kailangan ipakita kay client. Pero same lang talaga yan, men, kaya na yan. Sige, pero yun nga, hawak lang namin yung script, pero hindi talaga namin binabasa. Kumbaga literal na go with the flow na talaga yung ginagawa nga namin. Well, binabasa natin kapag syempre yung importanteng mga sponsors. Yung mga importante mong ibibigay sa audience, ika nga na hindi ka pwede magkamali. Tsaka, kasi naman, hindi tayo nagsiscript dahil alam na natin yung gagawin natin. Pero totoo yun. I mean, ang dami naming nagagawang napakabiglaan lang na nakakatawa talaga. Hindi to parte ng kahit ano, pero nagagawa namin ng segment ng sobrang tagal. At sinasabi na nga ng mga director, tama na. Cut na, okay na. Okay na, alam mo yung mga ganun. Pero kami gusto pa namin. There are times pala na iniisip ng mga clients namin na baka mawalan na kami ng pinag-uusapan. Isipin. Ganun lang talaga. Like, trial and trial and trial. See what works. Kung hindi gumana, then so be it. Hindi na natin uulitin kung pangit talaga tignan. Pero yun nga, kaya nating baguhin yung show sa alam nating gagana. Right. I mean, there are times as well. Kasi syempre, kung ano man mangyari sa stage, ikaw yung nandyan, ikaw yung mukha ng show eh. So kung may nangyayaring mali, ikaw yung hindi naman yung mga ibang mga tao eh. Minsan nagiging strict kami, lalo na sa mga floor directors, sa mga ganyan, nagiging strict. Pero pagkatapos ng show, nagsusorry na lang kami. Sorry kung gano'n na, sorry. Pero naiintindihan naman nila, it's for the show, blah. Sila kasi yung cue, di ba? Like ano na, what's next, mga gano'n. Yeah. Kasi yun yung sinasabi nga namin kanina, na ako, meron ako, nasa stage ako. Nagsistall ako, nagsasalita ako, tas siya wala sa stage. Pero alam ko yung ginagawa niya. Kausap niya yung mga floor directors, yung mga directors, na. Para malaman yung mga next na bagay. Tapos, habang ako nagsasalita, siya bigla na lang magsasalita. Bigla na lang niya ako ika-cut off na ito na yung susunod, mga tipong ganyan. O kaya naman, antayin talaga kita tumigil. Tapos titingin ako sa'yo na alam ko na yung next. Cue na lang siya ng talagang body language, ika nga. Pakiramdaman. Dalawang klase yon actually na pinagdaanan natin sa feeling ko na talagang nag-strengthen nung parang communication na yon. Nung napilitan tayo nung pandemic na mag-cast through Discord.
Ang hirap nun. Nung una talaga, ang hirap nun. Kasi, syempre, may onti kang delay sa Discord, di ba? Yeah. So, hindi mo alam kung kailan talaga titigil yung caster mo. Di ba? Ang hirap kaya. Tapos, wala, nasanay na lang din tayo. Kaya dumating sa point na sabi niya, kahit nakapikit ako, kaya ko malaman kung kailan ka titigil. Kasi kailangan mong bigyan ng cue yung kasama mo na, eto, tama na, tapos na ako magsalita, ito yung tono ko pa ending. Next question. ito, like, ang ganda kasi nga parang, we're talking about the things na parang what makes you guys you Like, what makes this partnership or this tandem works Because you guys are able to just feel things, no? Like, hindi na, parang meron na kayong, telekinetic na... May daya din yan. Tignan mo si Vil, gusto niya magsalita, alam ko na agad. Kasi alam mo kung bakit? Kasi agree na siya ng agree sa'yo. Ibig sabihin may gusto siyang idagdag. Finormulate namin yun. 2021. Okay. Dalawa kaming host sa isang online big event, blah. Tapos, every time na ganito, kung nagkasalita siya, pag ako gumanon ako, ibig sabihin, gusto niya na rin. Gusto ko na rin. Tapos pag siya naman, yun na rin yun. Kumbaga, yun yung mga body languages namin, yung mga ganon. Kasi mag-iisip ka, paano mo papasabihin dito, kasama ko lang sa Discord na gusto ko nang magsalita. Tapos dati may panel pa, na 3 kayo, kunwari ganito, may panel host ka, di ba? Dati, ang uso pa sa atin nun, itatype mo, ipipress mo 1 dun sa group chat. Ako na, gusto ko na magsalita. Ganon. Ang tagal masyado. Nag-formulate tayo ng sariling mga, mga guides, ika nga. Tips Isang and mabilis tricks, lang. ika nga. Bigyan natin ng, sige, i-share natin yung isang tip natin pagdating sa Sa panel. Meron kasi kaming, wag kasi yun. Just a tip. Grabe yung mga tips mo, Bes, ha? Oo, tips and tricks. Grabe yung just the tips. Just the tips, Ano di yung mga ba? tips mo? Ito ang tips ko. Sa panel na ganito, 1, 2, 3. Okay. Tinatawag namin 1, 2, 3 panel. Kung 1, ikaw yung host eh. Okay. Oo. Ako yung 3. Siya yung 3, ako yung 2. Okay. So pag nagsalita ka na, kahit anong question, kahit walang direction, ako dapat yung next na magsasalita. Ako yung sasalok. Ganon. Tapos, pagtapos ko magsalita, kung meron kang isisingit o kung ano man na flavor, okay lang naman. Pero dapat siya na talaga yung next na space. Pagkatapos ko, Balik sa'yo. nasa akin kung ibabalik ko sa kanya or ibabalik ko sa'yo. In order for me to say that, ganito yan. So, kunwari, meron ako sinabi, so ngayon, dito kayo sa ARC, parang sobrang solid nga, di ba, Bes? Oo, sobra. Actually, sobrang solid dito. And feeling ko nag-enjoy si Chad mag-host eh. So, ganun. Totoo lang. Pabalik na sa'yo, di ba? Pabalik na sa'yo. Nabasa niya na dito, papunta sa'yo. Inikot ko lang. Kasi, ang pinaka-crucial doon is yung last word na sasabihin mo. Kung pangalan, ako kasi best talaga. I mean, guess yun ng mga tao. Pag sinabi kong best, di magsasalita yung host eh. Siya talaga yun eh. So, pinaka-last word yung crucial talaga. Kung kaya mong paikot-ikutin yung conversation. So, kung nag-ask ka ng tips sa hosting, tapos meron kang 5 tao dito, para hindi sila maging question mark, lalo na pag hindi sila media ready. Yan ang importante talaga. Kasi yung mga esports player, hindi yan lahat media trained. Talagang ang hirap pag yan ang struggle, no? Interviewin ng mga esports player. Pero mamaya na direct the question to the person na gusto mo talagang sumagot nun. Pagkatapos nun, kunyari, siya nagtanong, sumagot ako. Tapos, kung hindi marunong magpasa, kukunin mo siya ulit. Parang, ikaw ba, Taylor? Ano yung nafe-feel mo dito? Ganon. Tapos sa pangatlo, ibang question naman. Bla, kasi sabi na ganyan. Alam mo yung mga ganon. Kumbaga parang giving space for yeah. everyone. Cycle lang to eh. Ito yung mga, siguro mga struggle, pero kaya naman siyang gawing maayos eh. Kumbaga, problema siya, pero hindi namin pinroblema. Gumawa kami ng solution for that. Andun sa tanong mo, na paano nag-start kami ng kung paano nag-work yung, yung partnership namin, hindi siya sa straight eh. Oo, yun lang yun. Bading ako eh. Hindi siya straight eh. Yun na yun. Kaya kami tumagal ng 12 years. Platonic relationship talaga. Tapos talagang, since dahil nga bata pa ako nun, Pangit na. parang kapatid talaga, di ba? Kasi ito pag nakita mo yung cellphone ko, yung social media namin pareho, pictures natin. naka-in a relationship kami pero hindi nakatag yung mga jowa. Iisipin ng mga tao na kami. Pero hindi. Siyempre, meron kami mga sarili-sarili ng jowa. Shoutouts nga pala sa'yo, May. I love you. Mwah. Shoutout si Julia. Ayan, sana okay ka lang dyan. German. Sorry. German. Hello, Shlibidish. C. So, yun, di ba? So, C.
Easy. Ciao, ciao. So yun, pag nakita mo yung mga social media, yung mga phones namin, mukha naming pareho yung nandun. Legit. Meme namin ang isa't isa. Men. Alam mo yun? Ito, sabi na nga, tinan mo, tayo rin to eh. Yun, kami rin to. Yun, di ba? Alam mo yun, parang... Pero hindi pa naman kayo nagkakasawan sa... Parang hindi naman. Hindi naman. Actually, ang maganda sa trabaho na to, Chad, hindi mo kasi every time papasok ka, hindi pare-parehas. Yung tao, yung audience, iba-iba ng trip. May mga araw na talagang yung audience di talaga siya pabor sa'yo. May mga araw na sobrang swerte natin para tayong nanalo sa loto sa mga lahat ng hinihila namin kasi ang gaganda ng segments bigla. Tama. Na hindi usapan. Ganun. Lahat bago. Yeah. Eto guys. Ito yung mahalagang tanong dito sa podcast na to eh. Paano nga ba nagsimula ang The Mods? Si Taylor ay makakasagot niyan. Galing mo din eh, no? Ito. Siguro isa sa maganda sa amin, we are always ready. Tama, boss. Kung ano to? Anyway, una kasi, nung nagka-cast, unang panahon, Panahon pa ng hapon. nagka-cast kami, wala pang ano nun, talagang Taylorville. Yan lang, normal lang na sabi lang. Tayville. Viltay. Mahirap kasi pag Vita eh. Mahirap yun GG yun eh. GG yun. Pinagbawal na yun eh. So, ang nangyari kasi nun is, kami yung moderator ng chat mismo. Mods. Mods. Basically, ng Twitch, ng Facebook. Dahil din, syempre, di ba, Mineski Homegrown Talents, may tiwala din sila sa amin. Sayang nga, di ko na-delete yung page. At the same time, commentator kami. Di ba? Kaya nga nagko-comment kami. Tama. Kung hindi kami caster, commentator kami. Nagko-comment kami. Sa comment section, binabantayan namin yung stream. Ganyan. So, yung mga ganong bagay, kumbaga, sariling sikap mo na lang din yun. Nag-enjoy na lang din kami, di ba? Nung time na yon parang, bakit? The Mods tayo Tayo yung the moderators. Tunog nga siyang yung iniisip mo. Di ba? So parang ano yung iniisip nyo, ha? Bastos kayo, Hindi, the moderators yun. Yun lang Mods. yun. Doon nagsimula yun. So, malay ba naming papatok talaga siya? 2021, may isang gaming event sa Pilipinas. Kumbaga, yun yung pinakaunang event after the pandemic. Na on-site. Na on-site, like 2021 to. Hindi ko na maalala. 2022. It's a blur. 2022 to. Unang on-site event, gaming event in the country. Kami yung host nun. Dumaan yung Team Secret. Tapos kami nakatayo lang. Pucha, parang nagkaroon kami ng meet and greet session sa backstage. Nag-iisip yung mga tao, sino to? Yung Predator yung sino to mga to? Ba't ang daming pumupunta sa kanila? Yung mga tipong ganyan. So, doon namin na-gauge na, shit, bes, patok pala talaga tayo sa tao. Oo, kasi wala kang idea eh. Like, in person, doon mo pala makikita na, holy shit, like, may sumisigaw ng The Mods sa Ayala Mall, nakakahiya. The Mods, kasi yung tunog nga, di ba, una, parang, uy, magtigil ka. Kuya Phil, atiti na lang sa paglabas. Ganun. Like, ang bastos pakinggan, pero nakuha namin yung kiliti ng mga tao. Tapos, Pinoy humor talaga. Tapos ang tawag namin sa mga, sa mga nagtatawag doon, yun yung mga tanod. Mga tanod ng The Mods. And there are times kasi kasi napakadami kasing blunder na nangyari rin sa broadcast, to be honest. Naiwan niya ako sa broadcast. Kasi tapos na yung match eh. Tapos na. Like uwian na talaga. Uwian na lahat. Siya, nag-book na, umuwi na ng bahay nila. Tapos ako nandun pa kasi wala pa akong kotse nun eh. Sasabay pa ako kay tropa eh. Nakikisabay. Tapos, sinabi sa akin ng director, Phil, cast ka pa, meron pang isang game. Ang sinabi ko sapakin kaya kita. Kasi madaling araw yun. 6 a.m. yun. 6 a.m. yun. 6 a.m. Tangin namin. Sasabihin mo sa akin may isa pang game? Tapos kita yung mukha niya. Hindi, meron pa talaga. Alam mo, kinakabahan. Nagbago pala. Dun sa main broadcast sa international, nagka-bug yung isang turret. So, kinailangan ulitin yung round. Yung mga ibang broadcast, nag-off-stream na. Yung Japan, yung Thailand, lahat yung nag-off-stream PH, na. buhay pa. Pucha, yan. Tapos biglang nag-uusap-usap sila. Tinignan ko yung chat. Lahat sila nagulat. Please turn on your stream again. We will rematch the last round. Tapos pucha, 12, ano yun? Ang score nun is 11-13 yun eh.
Tapos putya, nanalo yung kabila. Mag-isa na lang ako nila. Naka-backpack na talaga ako. Mga tipong ganon. Oo, hindi ko siya kasama, pero lagi ko siyang minimension. Na kahit hindi ako, na kahit wala ako doon, part ka pa rin ng story na sinasabi ko, Taylor, nasan ka na? Bumalik ka na. Tapos yung chat, tawa ng tawa. Nag-viral yun, napunta hanggang Portugal. Kahit si Tarik, pinanood yun. Oo. Legit, like nag-viral siya kasi nga parang, what the fuck, mag-isa lang tong caster na to, tapos nagwawala pa rin siya, mag-isa lang siya. Tapos hinahanap ko siya. Grabe yung perwisyo, yung delubyo nun. For 5 months na lahat nag-on-site event kami, lahat ng tao, ba't mo iniwan si Vil? Ba't mo Sandali! Tapos na kasi talaga. So, actually maganda, like, kunyari, whenever we were playing, kung hindi kami together, like, kunyari ako, Kuya Bill, asan si Taylor? Sa akin naman. Asan, Atite, asan si Bill? Gano'n, hinahanap. Parang nanay ang hanapan. Ganon. So, doon nagsimula ang The Mods actually, sa pagiging moderators lang. And naging thing na rin siya. Naging official siya nung VCT na. Sa VCT siya na mo. VCT. Pwede natin sabihin na talagang naging bread and butter namin ng VCT. Yes, talents kami, pero hindi kami magiging ganito ngayon kung wala rin yung Valorant. Minahal namin ng sobra yung game, pero mas minahal namin yung community. Oo. Yun siguro yung isa sa pinakamaganda naming masasabi. Like, if ever you are a talent, you really need to love your community. Kasi pag minahal mo sila, hindi ka nila iiwan. Yun na yun. Love your community first. Legit yun. Kasi yung may mga fans nga na tagapag-iibig, di ba? Natutulungan pa tayo. Di ba? Walang iwanan, sama-sama lang. Tapos pag may events kami, kami naman yung host eh. Sige, bigyan natin ng pass, ng plus ones namin, yung mga talagang laging nagko-comment din, yung nandun parati. Tropa na namin pati yung mga bouncer. Oo, legit yun. Kasi nga, di ba sabi ko sa'yo, parang madaling makisama. Ito, magaling to makisama. Tapos ako din, like kahit saan mo ko ilagay. Kasi ang general reaction sa akin, shala naman ito. Like foreigner, ganyan. Tapos malaman mo, uy, what's up? What's up? Diba? So, talagang pakikisama through and through. Genuine pakikisama to. Bread and butter. Yeah. And then, na-mention ko rin, I think sa'yo, nung time na nag-usap tayo, na grabe rin yung boost na binigay ng VCT sa talent. Hindi lang sa amin, pero sa lahat talaga. Kasi tuloy-tuloy siya na continuous ka na every week may broadcast ka, meron kang paghahandaan, may nilook forward ka, ito na yung set of partners mo, alam mong mag-a-adjust ka na dito, ito yung style niya. Kasi meron kami, kunwari, may mga iba kaming kasama mag-cast na ang forte naman nila is more on anime. Right. Mahilig sila manood ng anime. So kailangan hinahanda mo na yung sarili mo. Hinahanda mo na yung sarili mo noon. Kaming dalawa, individually, hiwalay, nagre-ready na kami na, okay, manonood ako ng, si Ray talaga, nanood akong Blue Lock para lang mag-connect kami. Ganong klaseng effort na, kumbaga, hahanapin mo yung chemistry. Tapos ang trip kasi ng mga hugot lines. Right. So naghanda ako ng mga hugot lines din na ano yun. Yun nga, tapos pinopost nga namin sa Facebook para syempre, number 1, boost sa talent pool, boost din sa liga. Kasi syempre hindi mo na alam kung kailan mawawala to kung kailan talagang dire-diretso ba to, tuloy-tuloy. Tapos, yun nga, nagiging 500k views, 600k, 1M views. Tatanungin ng mga tao, saan mapapanood tong ganito? Meron palang ganito, ang VCT na Tagalog, yung mga tipong ganyan. So, magbo-boost yon sa viewers ng ligang ginagawa namin, and syempre matutuwa si client. Ano yun maganda? Napapansin ni client yung mga efforts na ginagawa ng lahat ng tao dito sa industry na to, mainly sa VCT. And ayun, mahal pa rin nila kami. Me time sinabi nyo kanina, like yung pinag-aaralan nyo din yung mga pop culture references. Kasi in order for na makarelate ka or yung mga tao sa inyo, gotta be able to know, first of all, kung sino yung audience nyo. Yeah. Ano yung buhay nila? Ano yung pinapanood nila for sure, since you're referencing pop culture like anime. Like for sure may mga tao nanonood din ng anime Valorant players. Like ano yung mga bagay na pinagawa nyong mga parang in preparation for example, a coming project? Kailangan namin kilalanin yung talent pool. Kasi sino pa yung nandun? Dun sa talent pool na yun, dun namin malalaman kung paano kami mag-a-adjust din. Venue as well. Kailangan namin ng venue.
Bes, ayoko magbaliw-baliw sa estansya. Oo, napakasyala ng lugar na yun. Ang hirap sumigaw ng kung ano-ano doon. Oo, pero kunyari SM Mall yun talaga pwede ko sumigaw-sigaw doon. Kumbaga, kailangan awareness, kumbaga. Like, alam mo yung nasa paligid mo, alam mo kung anong environment ka, paano mag-act behind it. And then, inaalam din natin kung sino yung prod. Kasi may mga iba talaga kaming like mga favorite prod, kagaya ng Arc Productions. At saka, meron kami mga paboritong prod na alam namin na etong mga to, close na namin, willing din silang mag-exert pa ng kahit extrang konting effort. Kasi may gusto kaming buuin lang. Alam mo yun? For sure, mag-work to. Kasi meron kasi mga ibang, may mga ibang TO na mag-work to sa isa pero hindi mag-work dun sa kabila. Right. And yun nga yung talagang buti, nakabisado na namin na kahit naging flexible kami in a way na halos lahat ng TO dito sa bansa talagang nadaanan na natin. Sa sobrang daming events na nagulat na lang tayo. Labes, putya, every week, paiba-iba tayo ng TO Pero, yung mga tao, halos pare-pareho lang. And it's a good thing kasi mas lumalawak yung network namin. And hindi lang yung network, yung friendship namin sa mga tao na nandun. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Na, in order for you to grow as a talent, everything should be genuine. Like, legitimately, nung nagsa-start ako pa lang sa esports, si Kuya Nick ang unang nagpasahod sa akin. Magkano? 500 pesos. Wow! Eh, syempre wala. Sheesh, anong binili mo? Masaya pa ako nun. Anong skin? Hindi. Pamasahe pa lang pa uwi yun. No, taxi pa uwi yun, bes. Nung panahon na yun. Plus 50 yun. Oo. Tapos, basically, isipin mo na lang din na parang, si Kuya Nick, ito pa lang yung parang kasama namin before. Tapos ngayon, siya na may-ari ng Wombo Combo. Oo. Ang dami. Like, the thing is, para sa aming dalawa, lagi kaming mataas yung paniniwala sa production side. Lalo na kapag nakikitaan talaga namin na, alam mo to, bes, ang galing nito. Like, kunwari, si Franz na nakakatrabaho natin dati, UPGG or UP Gaming Guild lang pa lang siya noon. Dati siya yung parang runner namin. Taga-health namin, tas naging project manager namin. Alam mo yun? Parang umiikot sa sobrang niche ng esports world. Ang liit lang ng mundo namin. Ang liit lang ng mundo natin. Lahat halos magkakakilala. Yun nga. Hindi lang yung network, pero like, you get to have a relationship kasi lagi mo nakikita. Yeah. Magkakaroon kayo ng foundation ng trust na sa isa sa lalo na kung na when it comes to production. Alam na nila, basa na nila kayo kung paano yung kailangan nyo dito, nabibigay yung mga needs nyo as a caster, na nasusuportahan kayo. How would you more of a see challenge. this as something na you would do for the rest of your life? Okay. Ito kasi, lagi ko rin iniisip na, shit man, baka peak ko na to. Hindi ko na alam kung kukunin pa ako in the future, hindi ko alam kung tipong ganito. So, lahat ng events na ginagawa ko, I always treat them as my last. Pero if ever I have the chance to do it for the rest of my life, man, di ako hihindi. Ako din. Di ako hihindi. Sure, 100% di ako hihindi. Like, sobrang, every time na may magtatanong sa akin, masaya ka naman. Oo, agad-agad. Like, walang second thoughts, walang anything, masaya, sobra. Siguro mas na-enjoy ko yung esports life ko nung nag-partner talaga kami together. Yun talaga. Kasi nga, ang mas gumaan. Mas gumaan siya. Tsaka, kasi sa aming dalawa ni Vil, parehas kaming mindset. Talagang, pag kunwari gusto namin mag-work, pasok kami. Tapos, yung segments mo, sobrang konti lang. Talagang intro, outro ka lang. Naiinis kami. Legit. Kasi, kami. Wala tayong magawa. Wala tayong madagdag sa show. Kasi yung fulfillment namin, nakukuha namin siya kapag meron kaming napupull off na mahirap, na challenging, nagka-tech difficulty nung araw na to. Yeah. Tayo na, best natawid natin yun. Sobrang, yun yung pinaka-happiest, yung peak moment no happiness namin every after event. Nakakapagod, grabe, pero grabe natawid natin yun. Pagkatapos ng hipak. Tapos grabe yun no? Tapos ano yun, ganun ulit. Hindi ko alam, buti kinaya natin yun, ganun. Yun yung sinasabi namin na gusto namin pero totoo yun. Yun yung sinasabi namin gusto namin magpalit lagi ng mga nasa sa program. Kasi like kunyari kung kailangan nyo kaming maagang pumasok dito para makapag-create tayo ng mga bagong segments, tara gagawin natin. Kunyari may gustong paggawa si client na
Vilente, pwede ba, before tayo magpunta dito, meron muna tayong pasisigawin tipong ganun. Tapos kasi isip namin, pwede bang hindi? Pwede bang... Dito sa moment na to. Dito sa moment na to. Kasi ito talaga yung pinaka-peak eh. Yeah. Kumbaga, kung meron kaming alam namin na mas better na option, solution, or a better scenario in order for us to do the thing na nasa program flow, gagawin namin. Kasi in the first place, hindi kami nagmamarunong, hindi kami nanunguna, pero alam natin kung saan natin i-amplify yung energy natin in order for us na ma-pull off yung moment na yun. Kasi pinanggalingan namin dun sa kabilang side na viewer kami. Ako, di ba, event goer. Ito, nag-league ops. So, memorize namin kung ano yung feeling sa shoes nung viewers mo, nung audience mo, basically. Na, ito, inaabangan na nilang lumabas. So, kailangan dito sakto yung hype dito. Kasi, ito na yung moment na silence na, kumbaga, para sa kanila eh. So, starting really from hindi siya lower tier eh. Kasi ang dami mong skill set naming natutunan. Like, nag-OJT ako sa Mineski din. Like, talent na ako nun for, 5 to 6 years? Pero makikita mo ako sa MPL, nagbabalot ako ng wire. Mga ganun. Nandun ako 3 a.m. Nag-e-egress ako. Nag-e-egress din ako dati. Well, dun nga sa event na pinuntahan mo, dun sa World Trade Center, di ba, ang dami mga PC dun, di ba? Lahat ng mga PC na yun, ako yung... Hindi naman ako, pero dalawa kami nagkabit ng mouse, keyboard, and headset. Yun lang kasi yung only way na talagang ma-value mo o marerespeto mo yung mga taong gumagawa nun ngayon para sa'yo. Kung ginawa mo rin yun. Kasi alam mo kung gaano kahirap yun eh. Na, bakit ako mag-ano dito? Sila nag-ingress. Mag-i-ingress pa yan after magre-reklamo pa ba ako? Ang galing, no? Like, the lengths, depths that you will do for the thing that you love. Yeah. Bakit, Chad, at the end of the day, sino yung maganda sa camera kapag na-pull off mo? Kami rin naman, di ba? Ano yun eh? Do what you love and love what you do. Yun lang yun. Sino ba yung, like, gaganda lang din yung pangalan ng production? Win-win siya sa lahat. Like, yung hard work mo, makikita sa camera. Tapos, pag na-pull off na production, ang bango nung ano na sa ano. And kasi nga, meron kasi kaming mga events back then na talagang, talagang bago lang yung production nga sa scene, mga tipong ganyan, kailangan pa nila ng konting alalay. Inaalalayan namin, ito yung mga try po natin gawin to, nag-G sila, tapos na-pull off nila. Ang ganda nung napapakita nga sa mga tao. Syempre, na-pull off na production, okay pa, and nagkaroon ng tiwala sa amin ng production. Tsaka sila din, happy talaga sila na parang, hala, oo nga, na-pull off natin. Ang ganda nung kinalabasan. Ang ganda nung intro natin. Yeah. Masarap maging mabuting tao in a way na lahat kaibigan mo. Lahat tropa mo. Marami kang kaibigan, marami kang tropa. And lahat yon may tiwala sa'yo. And pinagkakatiwalaan mo rin. Give and take lang yon, man. You don't see yourself na talagang, caster ako eh. Host ako eh. Walang ganon, man. Pantay-pantay lang tayo. Dumating yung araw na sinabi mo yon, parang, Oo. Wag na wag mong iisipin na ikaw yung best. Kasi the first time, hindi mo naman first time, pero the time na inisip mo na ikaw na yung best, yun na yung start ng downfall mo. Kasi pag best ka na, wala ka ng improvement. Grabe ngayon, bes sa 12, 11 years natin, sipin mo nasa UAAP na yung esports, nasa SEA Games na, nasa Olympics na. Yun nga eh. And yun yung mga bagay na nakagulat na nga lang kami na hala, ito pala yung mga ginagawa din natin. And pangarap nga rin talaga namin. Yun nga, yung mga pangarap namin, buti naman talaga natutupad. Yung nakapag-cast kami for you up. Nakalipad kami para mag-cast. Sarap na. Baga, it opened up so many opportunities na to be somewhere. Lalo na sa mga players. Right. Kasi dati, ang culture ng wala pang esports, pustahan mode pa yun eh. Dadayo ka, kukom shop ka, lalaban ka. Pag nanalo, may pera ka. Pag natalo, wala. Uwi ka. Diba? So, ngayon na parang literal na may support from government. Hindi lang yun, pero syempre yung mga malalaking brands, yun talaga yung pinaka-importante. Ang pinaka-importante rin yung mga families din. Kasi syempre,
12 years ago, yung mga pamilya nila, ano ba itong ginagawa mo? Hindi naman to, tigil mo nga yan. Pero ngayon, yung mga bata na naglalaro dati, may anak na ngayon. Yeah. Tsaka meron na silang ipapakita na hindi totoong industriya ang esports. Oo. Like, talaga 12 years tayong binuhay ng esports. Kasi, honestly, ito pinakaunang trabaho ko. Same. Kasi I started like 14 years old ako, di ba? So, ito ang pinakaunang trabaho ko. And still, hindi ko pa rin nararamdaman na 11 years na. Oo. Oo, ano? Hindi ko na-feel. Grabe. So, totoo ba yung pag sinabi mong, if you love what you do, Yun. Yun ngayon. Do what you love and love what you do. Legit. Yun yung literal na, if ever gusto mo yung work mo, it's like, hindi ka nag-work a single day. Naglalaro. Yun yung Tagalog nun. Napapagod. Nakakapagod. Siyempre, like, legitimately, at the end of the day, lahat nga kayo nagtatrabaho, di ba? Nag-exert kayo ng effort. Pero, yung fulfillment level, nandun, masaya kami. And whatever happens, basta alam namin, every time nalalabas kami, yung best namin yung nandun. Nakakabaran eh. Ito pa, every time na umakit kami on stage, like kunyari game na 3-2-1, andun yung kaba. May kaba doon lagi. 3-2-1, si Direk nagsasalita, 3-2-1, kayo na. Every time ganun, basta pa nagbilang na, may konting kaba. At mawawala lang yon pagkatapos ng intro mo. Diba? Yun. totoo. Kasi yan. flowing na di ba? Flowing na yung show. Whatever happens, happens na. Pero yung intro mo, yun na. Pero, I would say, may share din kami sa'yo. Na, kasi syempre, siguro sa field of, or perception mo, parang na-perfect na nila yung art of shoutcasting. Parang, galing na nilang mag-host. Pero alam mo ba, sobrang banu namin pag may script. Hassle. Ayaw nga namin may teleprompter. Ayaw naming may mini-memorize. Mini-memorize. Yan ang teleprompter is okay. Pero hindi namin babasahin. Hindi na, ako, ang weakness ko is hindi ko kayang makapag-memorize agad ng script. Mapapansin mo, nabibigyan mo ako ng script, pero kukunin ko lang yung importanteng terms, tapos i-word ko siya ng sarili. Tapos, kunyari, si floor director, sinasabi sa amin, Vil, ito po yung gagawin niyo buong araw. Wag. Segments tayo? lang. Segment by segment tayo. Para fresh sa utak namin. At ito yung gagawin nga natin. If ever may changes kayo, sige, madali na lang yan para hindi mag-overflow information sa utak nga namin. Actually, kahit di na sabihin sa akin, alam ko na talaga nag-a-adlib na siya eh. Kung paikot-ikot na siya eh. At ako, kita ng mga tao, nakangiti na, natatawa na. Inaantay niya ako matapos. Parang, shit, nakaikot na ako pero di ko pa nasabi extra ko. Isa pa nga. Ganon. Mga ganong moments Ito ba yung lang. mga bagay na what makes you love this industry? Ano ba yung mga bagay na yun? Yung mga people na nakakasalamuhan namin. Legit. Yun. Ang dami kasi, like, ang daming bagong pwedeng matutunan each and every time. Ang daming iba-ibang audience na iba-iba din yung personality na makikilala mo. Yung mistakes kasi minsan, hindi naman siya bad thing eh. 'Di ba? Minsan nga may lumalabas pang magagandang skits dahil din sa mga mistakes na yun eh. Pero, yun yung I find enjoying eh. Na parang anything thrown at you, kaya mo pa rin saluhin. Like, how? Yun yung pinaka-enjoy na part sa akin. Tsaka, So, in turning adversity to opportunity. chaos into something. Parang ganon. And dun kami siguro nag-excel together. Or siguro sa personality namin, willing kami mag-adapt sa kahit anong iba to sa amin. Lahat naman ng tao na nag-a-adapt eh. Yeah. Diba? It's how you, kumbaga, take that chaos na maging better scenario sa lahat ng mga manonood din. Kasi syempre, ginagawa nga namin to para sa entertainment din mga tao. Para magpasaya. Kasi pag kayo sumaya, okay na kami. Right. Yun na yun, man. I mean, para sa mindset namin, masaya na kami together, masaya na kami hindi naman kami masaya talaga sa buhay, pero masaya yung gusto naming i-portray sa mga tao, so magpapasaya na lang kami ng mga tao, then kami okay na. Yun nga, diba? Doon papasok yung love your community. Kahit di mo sila kilala, kung ayaw nila sa'yo, you can't please anyone. Everyone. Sa sa experiences nyo, for sure, nakwento nyo din to kanina, like, hindi natin maiiwasan talaga na may mga taong mag-hate sa'yo for no apparent reason. Like,
paano nyo na-handle yung mga ganun? As someone na nandun, like you're putting yourself out there. Binaban ng the mods. Kaya nga kami the moderators. Oh. Minsan, eto pa yung nakakatawa. Ginawa namin trip yun. Ang daming may ayaw sa amin. Ito yung trip na ginagawa namin. Na tipong sinashoutout namin live on stream. Official stream sinashoutout namin. Yung nangaaway, tipong ganun. Tapos lahat ng mga comments, masaya. Tapos yung nang babasher, tumatawa rin. Nawawala na lang. Nawawala yung inis. O kaya magchat-chat ulit sila na, joke lang eh. Joke lang eh. Alam mo yun? Parang, imbis na parang lalo kang mag-hate. Parang, uy, na-shoutout ako thank you. Alam mo yun? Tinatake na lang namin siya as a joke as well. Pero, sa totoo lang, natatamaan pa rin kami. Meron pa rin, sakit. Meron pa rin kami nararamdaman na gano'n. Lalo na dati nung nagsa-start pa lang. Ano ba yung mga, like ano sinasabi sa inyo? Bobo naman ito mga tipong gano'n. Kasi sa totoo lang, nung ay, meron pa yung mga, wala nang ginawa kundi magkwentuhan. Pero pumasok sila sa stream, nasakto lang talaga na tech pause. Alam mo yun? Parang, anong gusto mong gawin namin? Mag-cast kami ng game na hindi ongoing? At the end of the day, hindi kami invincible. Like, hello, may feelings din kami. At sana alam mo yun kung sino man yung nanonood. Pero di mo talaga siya maiiwasan, di ba? So, sabi nga nila, you can't please everybody. Pero what's important is yung mga people na totoong may care sa'yo. And hindi naman kami nakikinig sa feedback ng hate comments eh. Ang feedback kasi napapakinggan mo is manggagaling sa mga tao na may tiwala ka. Na ito ba talaga yung nangyayari? Ganito mo ba talaga siya nakikita? O sa perception mo, may kailangan ba kaming baguhin? Kagaya nung nag-break time tayo kanina, di ba? Tatanungin ka namin, may kailangan ba kaming baguhin? Kasi tiwala kami sa'yo. Parang bakit kami magtitiwala sa isang hate comment na anime yung profile picture? Yeah. Every time na... Di ba? Omsim! Chat ka, gamitin mo totoong Facebook mo. Oo, tama. Ano? Di ba? Isipin mo magko-comment siya si Luffy. Hello. Diba? Paano namin sasagutin yun? Man. Tapos, eto every after, naka-break kami. Tanong ko sa kanya, Bes, may papa-adjust ka ba sa akin? Wala. Kung wala, di okay. Tuloy lang. Kung meron, di okay. Sige, adjust ako. Walang problema. Yun nga, adjustment. Dapat. Sobrang natural na mag-seek ng feedback. Oo. Hindi ako galita. Yeah. Kasi may mga times din na yung ibang tao, instead na parang feedbackan kami, masyado ng, kumbaga, intimidating kasi alam na nila, like sure na sila, confident na sila sa nangyayari, sa lahat-lahat. Pero kailangan din namin siya. Like hindi lahat ng ginagawa namin parating perpekto. Tama. Hindi lahat maganda, ika nga, 'di ba? Pero it only works kung parehas tayo nagbibigayan na may feedback ako sa production. May feedback meron din sila for us na parang same lang. And yung professionalism, syempre dun papasok na willing ka mag-take ng feedback, especially coming from your boss or your workmates. 2019, hindi ko makakalimutan to na sinabi sa akin, it's really bad na marinig mo puro good job lagi. Kasi pag puro good job ang maririnig mo, wala ka ng improvement. Magaling ka na nga, di ba? So, dapat, every time nasasalang ka ganyan, dapat meron kang feedback. Kasi, ano yun yung National Sinbest, di ba? Mga tipong lagi sinasabi sa akin na pacing, mabilis, ang haba ng outro, mga tipong ganun. Yung mga small lang. Nitpick na talaga. Oo, maliliit lang yun. Pero, yun yung gusto ni client eh. Eh di okay. Sige, tsaka gawin hindi natin. lang yun. Kasi, at the end of the day, yung feedback ngayon, ikaw din naman yung gagaling eh. Yeah. Diba? Ikaw lang naman din yung mag-i-improve. Sino ba nagsasalita dyan? Sino ba nakikita sa camera? Sino bang i-hire nila next time as a host, as a caster? Ikaw din naman. So, whatever happens, kahit may hate comments, for example, it's all part of the job. Oo. Parang sa pag-aartista lang yun. Wow. Meron kayong fandom, meron din kayong mga haters, mga tipo. Hindi lahat ganyan tinitingnan yung feedback eh. Minsan kasi may mga feedback na nasasaktan din talaga tayo. Pero like, question ko dun is, paano ka ba matututong mag-receive ng honest, critical feedback? Dapat willing ka kasing makinig. Sa industriya na to, pag hindi ka nakikinig,
kahit director maiinis sa'yo. Di ba nakakainis naman talaga pag mayroong parang paulit-ulit na. Pero hindi pa rin nakikinig, di ba? Dapat talaga marunong kang makinig. Tsaka marunong kang magpakumbaba. Kasi, honest lang. Di ba? Trabaho lang. Ika nga. If may something, then usap tayo. If wala, then... Para sa'yo rin naman yan eh. Kasi ikaw yung nandyan eh. Ikaw lang din mapapahiya kapag pangit ginawa mo. Diba? So, yung mga ganong klaseng criticisms, it's not generally bad. It's more of a challenge para sa'yo na, okay, mabilis yung pacing ko pala. So, next time tatry kong bagalan, tignan ko yung output. Then if ever Kung hindi okay ko si client, okay po ba? Di pag sabi na okay, ang sarap sa feeling ng yung fulfillment na Satisfied. you satisfied ka kasi nga yung adjustment mo nag-work and you're gonna do better next time. I mean, ganun, yun nga, sa industry na to, there's no way but up. Dapat galingan mo lang ng galingan. Dapat consistent ka lang on being better. Pero syempre, wag mo lang iisipin na magaling ka na. I mean, sa amin, tanungin mo kung magaling kami, sasabihin namin, experienced lang kami. Yun yung key kung bakit kami nagtagal na ginagawa nga namin. It's all about the experience as well. And syempre, if ever na ang daming talents, kasi sinasabi nga namin na ang daming sobrang galing na caster, ang daming sobrang galing na host as well. And yung sa amin, siguro experience yung nagano sa amin. Pero napakadaming tao mas magaling. Teacher talaga eh. Oo. Pero ang dami, totoo yun, ang dami talagang mas magagaling. Pero challenge siya para sa amin. Na parang, ngayon na matagal ka na dyan, ano pang ibubuga mo? Ano pang sinunod mo? Ano pa yung surprise mo? Kasi, hello, lahat ng tao parang meron ng sariling strengths. Di ba? May mga caster ka na magaling mag-content creator. May mga caster ka na magaling flip top, magaling mag-rap god, ika nga, may magagaling sa analysis, kagaya ni Wolf, for example, di ba? So, may kanya-kanya talagang strength ang bawat talent. Kaya nga siya talent eh. Right. Ano yung gagawin mo para mag-stay ka? Ano? Yun. Mature roles na. Yun nga, ano pa yung mga kaya mong i-offer para mag-stay? Kasi sa panahon ngayon, Chad, di na pwedeng caster ka lang. Tama, at yun yung ginagawa namin. Hindi na siya pwedeng, I'm here para lang magsalita. Kailangan, meron ka na talagang value sa broadcast na meron ka. Kasi, if not, hindi masyadong sustainable dun sa, kumbaga sa business model, ika nga ako sasabihin na natin. Kasi at the end of the day, trabaho to eh, di ba? Hindi siya tuloy-tuloy. Kasi nga, parang, normal casting, nothing, hindi tumatak. Or wala namang nangyaring something different para tumatak. Kaya natin kumuha ng isa pa na ganun din. Yeah, ganun. How do you play to each other's strengths? Like, ano yung, kasi for sure, you fulfill each other's weaknesses somehow, diba? Like, how do you avoid stepping each other's toes? Hindi, nag-aaway talaga kami. Nakikita ng mga ibang tao talaga na, akala nila nag-aaway kami. Akala nila nag-aaway kami ng... Kasi totoo kami magsalita eh. Lalo na pag sa isa't isa. Like, kunwari nung medyo start pa yung VCT. Tapos, yung sa aming dalawa, the mods na, basically. Pero may times din kasi na, kunwari, sobrang hype niya, matagal kami din nag-cast together. Parang, after talaga ng cast, bigyan mo naman ako space. Like, magagalit talaga ako na bigyan mo naman ako ng space. Sabihin ko, sorry, sige. Okay. Yun na yun. Yun na yun. Wala, no hard feelings, it is what it is. Yun na yun. Sa sobrang parang kapatid na, pagkapatid, may kapatid ka. Di ba, parang, kahit anong shit sabihin mo dyan, makikinig, or kaya naman parang, no hard feelings kasi hindi mo naman talaga pinapersonal. Ganun lang. Like, ako kasi, tiwala ako na gusto lang ni Vil yung best para sa akin. Wala siyang ibang agenda. Kung hindi gumanda rin yung show, and maging best version lang din ako ng sarili ko. Kaya, ganun din ako sa kanya. Baka umiyak. Alam mo yung batang paiyak na. Meron pala mga magagandang nilalabas yung bibig mo. Alain mo yun. Wow! Kita ba? Marunong ka palang pumuri ng tao. Siyempre. Pero yun nga, sa lahat din ng nakapartner ko, siya yung pinaka-best talaga na nakapartner ko. Legit yun. Kasi yun nga, we're not gonna be like this if ever hindi namin tinurang, hindi namin vinalue talaga yung partnership na to. Andun na kasi yung respect, andun na yung tiwala, andun na yung, like, parang kapatid talaga. Yun siguro yung parang mga benefits na of having a partner. Like, hindi lang
basically, kasi pag sinabi natin partner, kala isipin ng lahat yung partner in life. Pero yung, ano yung mga bagay na makes a good partnership para sa inyong dalawa? Siguro, si Taylor makakasagot niyan. Ikaw muna! Nag-iisip ako eh. Hindi kasi kami sanay na magbigay ng flowery words with each other. Hindi kami nag-hug eh. Hindi, 12 years, hindi kami nag-hug. Ito lang. Yun lang. Yun lang. Yun lang. Pero siguro, same mindset, same goal, one brain cell. Tsaka yung tiwala na, kasi ako, mag-isa lang ako dito sa Manila. Basically, sa buhay. May tao na alam kong always pag kailangan ko, nandyan, ganyan. Civilian. Ay, ito pa. Hindi mangyayari to kung di talaga siya bading. Oo. Kasi isipin na ng iba parang, may something pero wala talaga. Yun lang talaga yun. Yeah. Wala sorry. Hindi kami sanay magbigay ng magagandang salita sa isa't isa. Usually kasi lagi kaming criticism Eto, galingan mo dito, blah, 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 blah. Alam mo, talaga parang kapatid. Pero alam namin sa isa't isa na we really value each other. Not just sa work, pero in real life as well. Ayun nga. Ako nga, ako yung best man niya pag kinasal ako. Pag kinasal na siya Wala ka, like, immediately nung tinanong sa kanya parang, wala akong maisip na iba, civil lang. Ganun. Kahit nga mga kamag-anak ko, di ko naisip. Tapos, if ever kinasal ako, gusto ko siya yung pare. Okay. Buisit. Ayun. Hindi yata. Hindi pwede. Hindi ko alam. Kaya nyo mag-play ng role na pwede yung isa magsusupport, isa papronta, sige, ikaw naman ngayon. It's the ability na, like, hindi kayo parang takot na magbigayan. Alam mo yun, kasi may mga taong ayaw, hindi naman siguro intentional, pero like, nasa solo nila. Pero iba yung parang, okay, you give space for this person to shine. Okay, sige, support kita. Pero dahil yun, may tiwala ka Kita mo parang, kunwari, meron kang bagong editor. Di ba? Like, a scenario. Babantayan mo na matindi kasi bago pa lang, di ba? Wala pang nandun, wala pa yung trust. Pero kapag naglagay ka dyan ng editor mo na since 10 years ago, parang, iwan mo na yan. Okay na yan. Kasi alam kong gagawin niya, like, okay lahat Ganun. Same mindset lang ba? Tiwala din talaga. Kasi may mga iba rin kaming gigs na, like, sabi ko nga sa'yo, di ba? Hindi naman kami perfecto rin as well, di ba? Meron din kaming certain. Mafe-feel mo talaga yan na parang, sasaluhin ko na lang to kasi parang feeling ko hindi niya kayang saluhin if ever. Kasi nga wala pa yung trust na yun. Nagdadalawang isip ka. Sa amin dalawa kasi, kung ano yung unang pumasok sa isip namin, gagawin na lang namin. Kasi alam din namin sa isa't isa na magbibigayan talaga kami. Give and take. Yun na yun. Trust your partner no matter what. Right. Having the ability na may sasalo sa'yo. Whenever na, kasi hindi ka naman perfecto, magkakamali ka, sasablay ka, may mga araw na off. Yeah. Wala ka sa mood. Totoo. Madami actually. Madami. Like, eto si Vil, alam niya na nga exactly kapag hindi ako emotionally available Kasi hindi ako nagre-reply sa mga tao. Siyempre, di ba, protect your own mental health din naman, kahit pa paano, di ba? Hindi naman always, since freelance ka, parating available ka. Yun yung connotation. Pero, that's not true. Kailangan mo rin mag-set ng boundary na today, hindi ko talaga kaya. I'm not capable of doing any work today. Tapos doon na papasok si Vil na, Bes, merong work. May G ka lang ba dito? Yun lang kailangan ko replyan. Kung G ako o hindi. Tapos siya na bahala. Ako nakakausap sa client. Yun yung minamanage namin yung sarili naming isa't isa. Tapos if ever G na siya, sasabihin na sa akin, Bes, G na tayo, tara, game na yun. Mararamdaman ko na yun. Like, kunyari, yun yung sinabi, diba? Nung time na nagbi-meeting tayo, ako, nasa labas, siya yung available, ayun. Lagi yun. Lagi kaming ganun. Pag 20% siya, kumbaga lahat 80% bibigay ko talaga. Sure yun. Wala akong i-hold back, lalo na kung feeling 100% ako that day. Tas ganun din, pag hindi ko din, off din ako sa araw na yon kasi di mo naman may iwasan diba? Sinasabi rin niya sa akin yun. Sasabihin din. Kunwari, ito din, may sasabi rin siya na may nangyari or like, yung mga moments na syempre mga hindi mo maiwasan sa buhay, yung
nawalan ka ng someone, namatayan ka, nag-break kayo. Daming ganung moments na pagdaanan na namin. Pero what works is, syempre, i-align mo dun sa kapartner mo. Na alam niya na hindi ka okay today. Ganun. Yun lang. Nakakaramdam ba kayo ng imposter syndrome? Parang you hold yourself to a higher standard kapag hindi mo siya na-meet. Nakakainis sa sarili. Ikaw? Oo. Talaga. Pag lumabas kami niyan ni Vil, tapos ang pangit ng segment, paglabas talaga, nahinis ako. Hindi talaga maganda. Like, hindi yun yung best ko. Like, nagkamali ako. Nagkamali na naman dito. Pero magchat-chat, o ikaw, sasabihin mo, or friend namin yung magsasabi, doon napapasok yung tiwala ka dapat sa nag-feedback sa'yo. Right. Di naman namin napansin eh. Oh. Sa kanila, okay. Pero syempre, sa sarili mo, alam mong hindi yun yung best. Diba? It is what it is. Bawi sa susunod na segment. Sa imposter syndrome kasi, kumbaga, if ever ano man yung dumating sa amin, and if ever hindi to dumating sa amin, ina-accept na lang namin. Kasi naniniwala kami kung ano yung para sa amin, darating at darating yun. If ever hindi to para sa amin, okay lang. Move on tayo. Masakit, salt na onte, tapos Laban ulit ng malupit. Yung isa kasi doon. medyo ano kasi. Delikado. Medyo delikado yun eh. Hindi ko tumatawa. Alam mo yun eh. Yung meme. Yun. Pero totoo yun. I mean, syempre, kunyari, kasi meron din mga... Mabilis tayong mag-move on. Mabilis kami mag-move on. Like, kunyari, dapat andito tayo eh. Pero wala tayo, men. Pero oo, malulungkot kami. Nangyari na rin to sa'yo. Nangyari na rin sa akin to. Together, nangyari na sa amin. Pero, yun nga, malulungkot kami. Tapos, Salk ng konti. Tapos, maiisip na lang namin kung ano yung para sa'yo. You did your best. Hindi mo kailangan ipilit sarili mo dito. Darating at darating yan sa'yo. Ang isang pinakamagandang example nun para sa amin, yung VCT. Sobrang tagal namin ng pagiging talent. Hindi kami kilala ng mga tao. Pero after ilang years, dun din, yun pala yung time namin. Pero if ever you're gonna ask us, nagsisi ka ba sa mga years na sana ginawa mo to? Hindi kami nagsisi kasi masaya kami sa mga years na yun. Tsaka sure kami na every time nga lalabas kami, di ba? Effort. So, nilabas mo na lahat. Ano pa kulang mo? The things you cannot control, just leave it be. Etong next mong susunod mong pwedeng maging trabaho, might as well do your best there. Oo. Ayun. Having the ability to accept yung mistakes. Learn from the failures na kasama naman talaga. Marami kaming gustong gawin eh. It's going to hurt you in so many areas, pero life goes on eh. Like, pag hindi mo inaccept yung mga ganun, i-hunt ka nun na sobrang tagal na, alam mo yun, na talagang sobrang pipilitin mo talaga na in a way na medyo hindi na siya nagiging healthy sa lahat. Or malay mo, may mga natakatapakan ka na yung mga tipong ganun. Pero yun nga, kalma lang tayo. Kalma lang. Tsaka napaka-competitive na ng industry ngayon kung tutuusin. Ang dami na rin talagang gustong mag-cast. Kasi nga, syempre, makita nila online and then sali sila and then try, community and everything else. Tapos may mga talagang makakaakyat na sa higher tier, ika nga. Yun yung minsan nakakabigla for us. Kasi ang culture sa amin dating mga oldies, mga second-gen casters is walang agawan, bigayan lang lahat. Like, uy, may gig dito, tara, sama ka. Uy, meron kaming cast dito, tara, sama ka. Ngayon kasi, syempre, it's a business model. It's work. It's people need work. Diba? Hindi lahat mabibigyan, hindi lahat mabibigyan. So, kami yung mga cheerleaders ng mga isa't isa. Like, pag meron kaming friend or like, kahit someone na close lang sa amin, na, nakuha mo tong gig na to, like, good for you. Grabe. Tapos may videohan ka namin, kunyari, ganun. Like, happy kami na kung ikaw may iba kang gig, kahit pangarap din namin yung ganyan, masaya kami para sa'yo. Like, holy shit, good for you. Doon tatawag yung acceptance. I mean, masakit siya, oo. Kasi syempre, pinagtrabuhan mo rin yun. Pero, din papasok nga yung... Di mo pa moment eh. Di mo pa moment. Darating din yung moment mo. Pero tignan mo, dahil bumalik ako sa Tagalog ulit, like, naging The Mods,
nabuo yung community, nagtuloy-tuloy yung cast, and feeling ko, iba yung trajectory kung nagtuloy ako pa English cast nang hindi siya kasama. So, mawawala na yung ngayon na parang, puro hosting gig na tayo ngayon. Yung nabuong The Mods. Parang hindi siya ganun. Diba? So, may mga English casting gigs pa rin naman kami. Pero, syempre, yung nahanap nating flavor kasi nung The Mods talaga is Filipino humor talaga. Galing no? Na parang setbacks or just redirection. Oo. Binabalik ka lang ng buhay na, hindi dito ka mag-shine. Oo. Ganon. Tama. From your story kasi, like parang ginagrind niyo siya for 9 years. Dun lang nagkaroon ng parang real moment na, this is real. Yeah. Pipili ka na lang kung saan ka mas magiging masaya. Actually, depende yan sa, ano ba talagang gusto mong mangyari? Gusto mo bang sumikat? Gusto mo bang maging ganito, maging ganyan? Nakadepende pa rin talaga sa tao. Pero for us, we chose to be happy. Yan. Totoo, legit. We chose isang bagay na talagang sure kung saan kami masaya, kung sure talaga kami na, ito. Enjoy. Okay, may enjoy ko to. Yeah, you found the thing that you love doing and you found a way to earn from it. Yeah. And make it a sustainable career. Wild, no? Hindi naman namin in-imagine mangyayari yun. Yun nga. And correct me if I'm wrong, like, you just stick to your instincts din hindi ba? Oo. All the time, actually. Yeah, like, Parate. All the time. Like, SG ba natin to? Tapos siya, nagkadalawang isip ako eh. Pero try natin, malay mo, G. I mean, mga ganun lang, mga pinapakiramdaman lang namin yung mga bagay-bagay if ever talaga mag-work sa amin o hindi. Kasi lalo sa stage, yun yung mga thing din, mga always trust your instincts. Kasi, ito yung isa rin na lagi namin sinasabi is, we hate yung pag-regret ng mga bagay eh. So, at least, tinry mo yung best mo. If ever mag-regret ka, dadan sa isip mo, at least I did my best. right. Yeah, I tried my best. Yeah. Ayaw namin mag-regret sa iba sa mga bagay-bagay. So, ginagawa na lang namin. It is what it is. As long as alam namin na safe. G lang. Yeah. It's the ability din na to not be afraid to fail. Totoo. Kasi may mga tao takot eh. Like, hindi gagawin yung isang bagay kasi hindi sila magaling doon or hindi pa enough. Sabihin nila yung skills nila to do something before they actually do it. Yun na nag-hold back sa'yo. Like, what if ito pala yung nakasulat para sa'yo? Sabi nga nila, do it scared. Diba? Kasi, Sheesh. Sino nagsabi? nabasa ko lang yung quote sa quotable quotes. Kasi kami din naman nagsimula kami, hindi naman kami magaling. Like, kahit anong skill, kunwari sa pag-video edit, hindi ka naman agad magaling, di ba? Kailangan, it takes a while, it takes a lot of patience, it takes a lot of practice. Do not expect when you come in, you're the best. You're good. Hindi pwede. Dapat you're always just willing to learn. Kasi dun ka lang talaga mahahasa eh. Kahit na sabihin nila na, yun nga, magaling ka, di pa, kulang pa. Yun na yung mindset mo, kulang pa, may something pa. And ang pinaka nag-change sa akin sa pagiging nervous pag paakit ng stage o kaya may gagawing something, basically yung hormones mo kapag nervous ka, tsaka at the same time dun sa excited. Same yun eh. Same yung lumalabas na hormones sa'yo, diba? Or chemical basically sa katawan mo. So, lagi ko na lang iniisip na, hindi ako takot, hindi ako nervous. Ano lang ako, excited lang ako kasi gusto ko mapaganda yung show eh. So, it's reframing it eh. No? Reframing talaga. Reframing your fear too. Kasi nga, same nga lang siya, being excited and being fearful. Diba? No? Pero what helps you is preparation. Kasi kung hindi ka prepared, papasok ka dun ng takot ka. Right. Anong mangyayari sa'yo? Nga. Hindi mo alam yung sasabihin mo. Oo. Pero kung prepared ka, magtiwala ka sa sarili mo. Kasi nag-prepare ka eh. Alam mong inaral mo to eh. Ano yung mga bagay na ginagawa nyo to prepare? Dati sa VCT, meron kaming weekly ba yung meetings natin? Meron kaming study session. Lahat ng mga casters, magsasama-sama sa isang Discord channel. Tapos pag-uusapan namin lahat per team. Kasi lahat yon pwedeng masabi nung lahat ng mga casters as well. And meron ding topics sa pagbabasehan yung mga panel. Right. So, kung
individually naman, may sarili-sarili din kami. Like kunyari, check sa stats. Maglalaro. Nanonood ka ba ng VODs? Ayun, manonood din ng VODs. Yung mga ganun. Yung usual preparation din. Ganun. And vocabulary. Oo, actually. Sa akin, preparation ko dati, nung pinapartneran kita, kasama ko mga pro player. Tapos mga coach actually, nung mga pro team. Tapos tinatanong ko, bakit ganito yung thought? Doon sa analysis part. Like, bakit dito sila nakapwesto? Kasi that's the only way you're gonna know exactly what you're talking about. Dahil nga, inaral mo siya, di ba? Pinagpreparan mo. So, yung preparation ng sarili, alam ko na yung strength niya, yung pinaglalaroan ko na. Yung weakness niya, yung pupunan ko na. Parang ganun lang siya. Ika nga. Yun lang. And you do it before every week. Yeah. Talaga, Lagi. stricto kami as a group effort. Kasi sa team, basically sa VCT circuit, pati mga casters, may iba-iba rin silang strength eh. Kunwari, meron kaming caster si Dax, pangalanan na natin, si Dax, na ang galing talagang makaalala. Historian talaga. Kasi history major din naman talaga siya. Di ba? Grabe si Dax. No? Grabe si Dax. Pag may sinabi kang team, maalala niya lahat. Ang dami niyang sinasabi. Tapos sa isip ko, nangyari yun? Tapos meron ka namang mapupulot sa mga ibang caster naman na. Diba? Na kunwari, kina Black and Blue na naging coach ng mga teams. Mas in-depth naman yung madadala nila. Sila Asaray. Pagdating sa mga skits, preparation, sino hahanapin mo? The mods naman. Kanya-kanya kaming strength na talagang inalam namin exactly kung ano yung kulang sa amin lahat. And then dun kami maglalaro. Ganda. Kasi yun lang yung way na magmukhang strength lahat eh. Meron, magaling tong group na to. If ever ginagawa nila to, okay, sobrang mag-shine sila. Tapos tayo, ginagawa na nito, mag-shine tayo. Sila rin, ginagawa na nito, mag-shine. Kumbaga, ina-amplify namin yung moment namin lahat para talagang mag-shine kami as a group, as a whole. So yun, as a team. Kasi syempre, ginagawa namin to for like, how many years already? Sila yung mga kasama mo all the time. So, hindi ka pwedeng solo sa industry na to. Like, may sarili kang mundo. Anong mangyayari sa'yo? Wala kang magandang show na makukuha. Always, kahit sa buhay, actually, parang you always need the extra set of hands. Dati talaga matagal ko bago na sink in sa akin na it's okay to ask for help sometimes. It's okay to ask questions. Kasi at the end of the day, at least, alam mo nga, ginawa mo lahat, tinanong mo lahat, pinrepair mo lahat, at saka, anong mawawala? Libre lang naman magtanong. Hindi ka naman magmumukhang tanga eh. Like, you're interested in getting to know more. Ganon. Yun ang mindset. One of the things that I want to touch on dito sa when it comes to casting is yung importance of storytelling. Na parang storylines plays a massive part in the whole diba? Yeah. The whole scene. Like, how much of the storytelling responsibility falls on you as casters? Lucky. 100% of the time. 100% of the time. Kasi busy maglaro yung mga players mo. So, dapat, ang goal mo talaga doon is maging star yung mga players. Give Hindi justice. hindi siya about sa'yo. Hindi siya about sa pagiging talent mo. It's all about making sure na madala mo, ma-amplify mo yung emosyon na nangyayari na dun sa laro, na magaling tong player na to, na unbelievable yung ginawa niya. Napakaganda nung shot na nakuha niya. Kasi pag may nanonood na tao na hindi naman ganun kagaling mag-Valorant, malay ba nila na ganun kalakas pala yung player na yun? And may intindihan ng mga tao na ganun pala yung nangyari. Kasi sa totoo lang, pag casting kami, meron, di ba may mga roles, di ba? Pero ang roles namin dalawa ganito. If ever ako nagpe-play-by-play, siya nakatingin sa minimap. Analysis na kasi ako eh. So sinasabi na yung mga hindi ko na point out. Tapos magugulat na lang pala ako na ganun pala yung nangyari. Tapos ganun din. Siya nagpe-play-by-play, ako nakatingin ako sa minimap. Kasi syempre nung una talaga, weakness ko ang analysis. Sobrang weakness ko ang analysis talaga. Kaya nandyan siya. So, pero yun nga, self-improvement, nag-improve, lagi ko siyang tinatanong, Bes, okay lang ba yung mga pinagsasabi ko kanina? And nag-agree naman siya, nagsasabi sa akin ng criticism, talagang yun yung talagang siguro naging struggle ko rin back then, starting VCT, kasi hard on play-by-play talaga ako. Gaano ka-importante yung story, like telling that story?
sobrang importante rin nun. Kasi, syempre, there are people na, kumbaga, tinetake ang esports na parang part na rin ng buhay nila, mga tipong ganyan. Ito yung pastime nila, ganito pala yung mga nangyayari, storytelling, ganito pala yung, kaya pala naging ganito yung play kasi ginawa nila to, hindi magiging ganito yung play kung merong hindi ginawa si ganito. It's just trying to pinpoint everything that is happening sa isang round. Yun nga yung malupit round lang Mas malupit kasi, I mean sa MOBA kasi, ang dami nangyayari. Pero sa FPS kasi, every round nagbabago Yun yung sobrang crucial sa FPS And sobrang crucial na storytelling doon kasi per round, iba ang storya mo. And yung storya na yun, pwede mo pang i-connecta doon sa susunod na story ng, for example, ng tournament. Ngayon, papasok na ngayon dyan, yung group effort nyo doon sa team study. Kasi gumagawa kami ng Google Docs para doon. So lahat yun, naka-bullet points na. Na, what a play mula sa Oasis. Pero ano yung kasunod doon? Yung bigger story nun is, ito talaga yung strengths nila. Like, dito talaga sila usually nagsashine kapag fast-paced na yung laruan and mabilisan. Kasi, yun yung backstory niya. Right. Diba? So, it's the same factor as when you even look at a movie, a series, a podcast. You start from the intro, in the middle, ano na yung backstory nito? Ano na yung emosyon nito? And then, ano yung nakasalalay? ano yung nakasalalay dito? Alam mo yung mangyayari. May biglang plot twist. May mishap na nangyari. So gagawa mo ng story yun kung ba't nangyari yun. Parang, what a mishap. Isipin mo, tapos na yung laro, tapos nag-overtime, kinailangan tuloy mag-cast ni Vil mag-isa. Tangina. Nangyari yun. What a storyline. Right. It's just amplifying everything. Yun lang yan. Parang storya na to. Di ba? Sa mga manonood na ito na gustong sundan yung path na tinahak nyo, ano yung mga pwede nyong i-advise sa kanila na pwedeng magagamit nila as they progress through this career? Advice daw, best. Advice daw. Sobrang dami na nagtanong yan, to be honest. Pero ang sinasabi ko lang, just be yourself. Yun lang yan, just be yourself. Learn how to take criticisms as well and play the game. Totoo. Ganun, parang kumbaga summary nung pinag-usapan natin this entire time. Diba? It just all boils down sa sense of also self-worth na meron ka, self-confidence even. Kasi doon na nakasalalay yung show Kung sure ka sa sarili mo, kunwari ako na nagsa-start ako sa esports, hindi naman ako yung parang pagkaupo ko palang, bading ako Alam mo yun? Ako kasi ngayon, parang announcement na siya Like, that's how much I don't fucking care. Bading ka? Oo. Ulol. Oo nga. Okay. Ayan. Anyway, ganun ako ka parang sure ako sa gusto ko, sure ako sa gusto kong kalabasan ng trabaho. And it shows every time you perform, every time you cast, every time you host, na, sure to sa ginagawa niya. Alam niyo yung susunod na mangyayari dito. Confident siya na ganito. Kaya ang ganda ng show minsan, di ba? Kasi kung ano tayo behind the scenes, yun na talaga. Yun na yung lalabas, automatic na. Parang mafe-feel mo din yun as a viewer. Para kang, kunwari, nanonood kang Showtime, nagjo-joke na sina Vice, sina Ann sa isa't isa. Alam mo, totoo yung mga joke nila. Kaya ka ba tatawa, di ba? Parang parte ka ng grupo. Yung authenticity talaga, yun yung pinaka-importante. Kasi, at the end of the day, that's you. Yeah. Sabi nga nila, diba, it's better to be different than better. With different, you get remembered. Yeah. You stand out. You stand out. And that's only, kayo lang yun. Walang makakagawa. Grabe yung mga quotes niya. Basta. Oh. No ID, no entry lang ako. Hindi siya nakapag-prepare Hindi dito. nakapag-prepare. Nag-usap pala kayong dalawa. May mga quotable quotes kayo. That wraps up this episode. Guys, maraming salamat. Thank you rin sa'yo. Thank you. Guys, palakpakan natin. May question kami. Ano yung pinaka-favorite mong portion? Oo nga. Siguro just seeing you two, parang may magic na nangyari when you guys... nararamdaman ko yung nagsasalita ka, you Titigil waiting, to. bumubuelo ka. So parang, ang sarap makita in play, yung partnership in tandem. May flow Exactly. Parang lang siyang natural na natural. Walang halong chemical.
Word. Yan ang quotable quotes ni Bill, yung mga makukuha at mapupulot niyong aral sa kanya. Omsim. Alam mo, ang galing no. Ang dami niyang bangko no, na parang may... Dami yan! Parang Doraemon no, na... Ito isa kong bangko para din ako. Panis. Alright guys, bago tayo malis, promote your socials. Where do people can find you? Yung TikTok mo. Camera. Follow niyo po kami sa Facebook, Instagram, Twitter, ano pa ba? TikTok, May YouTube ka din ba? sa SoundCloud, sa Friendster. Friendster, Vilsanity. Ako, at Tayror na may 3. Lalagay na lang dito ni Chad. Ito. Yes. Ito yung sa akin. Ito yung kay Taylor. Pina-edit pa natin, di ba? Edit pa. Yun na yun. Yun lang yun, guys. Yun. And, wala pa masyado, no? Pero yun lang, see you around. See you when I see you. Ito pa yung sinasabi namin lagi sa mga tao. Salamat sa suporta. Kung thank wala you. kayo, wala kami. Totoo yun. Yun. Sa mga tao, sa mga gustong pumunta sa yapak namin, yung ginagawa nga namin ngayon, love your community. Love everyone around you. Tsaka, humble king lang. Oh! Ang mga tropa natin dyan. Ano pa? Huwag natin problemahin. Ang problema. Kasi magiging problema lang ang problema. Kapag pinoproblema mo. Tama. Guys, maraming salamat. If you love this episode, like, comment, and of course, hit that subscribe button. Click here! Yung story, it reminds us that yung success ng any creative isn't just based on the talent. It's also about being resilient, real connections with people, no? And yun, nakakatuwa kasi nga parang you feed off each other's positivity in a way na hindi naman siya toxic. Yeah. And that really helps, no? Totoo. Same mindset. Zero brain. One brain sa lang pala. One brain cell. Alright, guys. Again, thank you so much for watching. See you next week. And remember, what's behind the scene drives what's next. Keep creating.